Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 4:05. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sang bugos nga puwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sang napiktuhan nga sektor, mga dalagpo nga balita diri sa Iloilo, kag iban nga bahin sang Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sang nagligan nga 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyong PBS News Team. Mayang hapon Western Visayas, mayang hapon Pilipinas, yari ang mga headliners buwas nga gintipon sa ulat balitaan sang DYLL, Radyo Pilipinas, Iloilo. Headline. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa mga headlines, programa nga handog ng Pangulo luntiang ngayon ginunsar sa Iloilo City. Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 6 ginumpisahan na ang pagpanagtag ng fuel subsidy sa sektor ng transportasyon. Headline. Mga modernized unit lang ang maka-avail ng service contracting program sunod sa LTFRB Region 6. Headline. Libre sakay para sa mga empleyado ng Iloilo City Government umpisahan sa Lunes. Headline. Halos 1.8 billion pesos nga utang sang masobra na 10,000 nga ARBs o Agrarian Reform Beneficiaries sa Negros Occidental ginpanas sang gobyerno pinaagi sa Department of Agrarian Reform. Masobra 2,700 ka tricycle drivers gikan sa Antique, copies kag Iloilo nakabaton sang cash relief assistance sang April 23. Western Visayas may pinakadamo ang nadagaan sa DA Young Farmers Challenge national level. Headline. Department of Social Welfare and Development naghatag relief assistance sa mga nasunugan sa barangay Kasing-Kasing Molo, siyudad sang Iloilo. Headline. Seven % sang masobra 348,000 nga kabataan sa Region 6 kag Negros Occidental naga-eksperyensya sang malnutrition. Headline. Department of Agriculture nakaalento sa pamahog sang El Nino. Headline. 11 ka banwa sa Antique, posible na igo o maigo sang water shortage. Pumuloyo ginapakinot sang tubig. Headline. Samtang cooling center ipahamtang naman sa mga area sa syudad bilang
sabat sa nagataas nga heat index. Sa kaundan sa mga headlines, Radyo Pilipinas News. paglunsar sa programa nga handog ng Pangulo luntiang ngayon ginhiwat sa Iloilo City. Nagpanagbalay ang syudad sa formal nga paglunsar sang programa. May tigulo handog ng Pangulo luntiang bukas pamilyang may lupa, komunidad na luntian bukas na matatag. Sunod sa Department of Environment and Natural Resources, ginatuyo sang programa nga ipakita nga ang seguridad sa duta kag ang pag-amig sa palibot magkatuwang o kon balanse. Ginumpisa na sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 6 ang pagpanagtag sang fuel subsidy sa mga benepisyaryo gikan sa transport sector. Giniwat ang distribusyon sa opisina sang ahensya sa Tabuk Suba Haro diin nagpila ang mga benepisyaryo. Yari ang report ni Janelle Baclay. Inumpisa na sa LTFRB Region 6 ang pagpanagtag sang fuel subsidy sa mga benepisyaryo gikan sa transport sector. Giniwat ang distribusyon sa opisina sang ahensya sa Tabuk Suba Haro sa diin nagpila ang mga benepisyaryo. Sa datos sang ahensya, yara sa 1,254 ang unang gintagaan sang ayuda na ginatapuan sa mga jeepney drivers kag taxi drivers. Ginpasalamatan sang driver na si Rodolfo Crucero na taga-Banwa sang Haniway, ang iyan nabaton nga 1,500 pesos. Sunod naman kay Chris June Alerta nga isa ka taxi driver maski paano may pangdugang na siya pagtughong kag ang iba ni bakalman sang kinahanglanon sa iya pamilya. Magluwas sa fuel subsidy, ginandaanan sa LTFRB ang pagpatuman sang service contracting program sa diin mayara sang separado nga fuel assistance nga mabaton ng mga benepisyaryo subukan diskwento sa ila ginakonsumo nga krudo. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Inumpisa na sa LTFRB Region 6 ang pagpanagtag sang fuel subsidies. Samtang mga modernized nga unit lang ang maka-avail sang service contracting program sunod sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board. Region 6 nga mga modernized units gid lang ang mahimo maka-apply sa aplikasyon para sa igapatuman nga service contracting program sa gobyerno. Pinpahayag na Attorney Maria Joseta Villar, tagpamabas ng LTFRB Region 6 para ng ila evaluation process sa mga aplikasyon para sa pagpatuman sang SCP. Santo sa guidelines ng ehensya, pagabayaran sang gobyerno sang 40 pesos per kilometers, ang mga kwalipikado nga PUJ nga nagapamasada kay sila ang obligado sa paghatag sang 20% nga diskwento sa mga pasahero. Matandaan mismo si President Ferdinand Marcos Jr. ang nag-anunsyo sa pagpatuman sang service contracting program kapag hatag sang 10 pesos kada litro nga fuel subsidy para sa mga PUVs kag inyong nasuguran na sang Abril 15 sa National Capital Region. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Target sang Iloilo City Government kung umpisahan ang libre sakay para sa mga empleyado sa Lunes. Sunod kay Iloilo City Mayor Raisa Terenias, nag-survey pa sila kung taga-diin ang mga empleyado agad mahibaluan kung diin ang mga pick-up locations. Sa dalam sa libre sakay gamiton ng mga salakyan sang Iloilo City Government agad magsugat sa mga empleyado sang Iloilo City Hall padulong sa opisina. Samtang ginapa naman sang alkalde nga hindi masalangan sang syudad nga magpatigayon sang libre sakay para sa mga estudyante sa pagbukas ng klase bangod sa limitado nga resources. Sunod sa alkalde, limitado ang resources ng syudad sa tunga sang nagapadayon nga tensyon sa Middle East. Sa pihak sini, padayon naman ang paghatag sang Iloilo City Government sa mga tsuper kag vulnerable sector nga lubos nga naapektuhan sang energy crisis kag energy emergency pinaagi naman sa fuel subsidy, community kitchens kag iban pa nga mga pangmaagi. Giinpanas na sang gobyerno pinaagi sa pagpanagtag sang Certificate of Condonation with release of mortgage ang halos 1.8 billion pesos nga gintingob nga utang sang 10,061
ka-agrarian reform beneficiaries sa Negros Occidental. Mismo si Department of Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III ang nagpadulong sa probinsya got pangunahan ang seremonyal nga pagpanagtag sang amo iyang dokumentos nga ginhiwat naman sa Cadiz City kag Pontevedra. Sa iya nangin mensahe gipalabot sang Tiglikom nga ini nangin posible kasunod sang pagpirma ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sang RA 11953 o kanang New Agrarian Emancipation Act of 2023. Kasunod sang lubos na nga pagkilway sa mga mangunguma sa problema sang pagbayad sang utang nagalaom ang ahensya nga makafocus na ang mga benepisyaryo sa pagpauswag sang ila kaumhan kag produkto. Ang madasig nga pagpanagtag sang DAR sa mga COC, CROM sa mga benepisyaryo isa kapagtuman sa nanging direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga pasanyugon ang kalidad sang kabuhi kag palangabuhian sa mga mangunguma pinaagi sa mga programa sa agrarian reform. Headline. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naglabot sa masobra 2,793 ka-tricycle driver naman gikan sa probinsya sang Antique, Capiz kag Iloilo ang nagbaton sang tig 5,000 pesos nga cash relief assistance gikan sa Department of Social Welfare Development Field Office 6 sang April 23. Naglabat sa masobra 13 kamilyon ka pesos ang gindisburse sang regional office sa mga tricycle drivers. Lakip sa mga nagbaton ang masobra 1,300 ka tricycle drivers sa Haniway, Tigbawan, kag Badyangan sa Iloilo. Masobra 1,400 ka tricycle drivers sa Sibalo, Mantique, kag 15 sa Tapas, Capiz. Ang pagpanagtag sang assistance kabahin ini sa mando ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. kag DSWD Secretary Rex Gatchalian nga buligan ng mga apektado nga sektor sang transportasyon sa pagtaas sang presyo sang petroleum products. Headline. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Liwat na nagpangibabaw ang mga tiglawas ng Department of Agriculture Western Visayas sa national level sang Young Farmers Challenge. Sa ikatatlo nga sunod-sunod nga tuig na angkon sang DA Western Visayas ang pinakadamo nga daog sa kompetisyon. 5 sa 8 kayang agripreneur ang ginpadala kag ginhanas sang ahensya. Ang ginhingadlan nga national winners kag nagbaton sang 300,000 pesos tubtob 500,000 pesos nga premyo. Daog sang 300,000 pesos sa idalom sang YFC o kanyang Young Farmers Challenge Startup Component Processing Food category, ang Sirit Kuriit sang Antique kag Banana Kingdom sang Iloilo. Bit-bit pa uli ang kasubo nga premyo daog man sa Young Farmers Challenge Startup Component Processing Non-Food category and ang K&L Eco Feeds sang Negros Occidental. Sa Digital Agriculture category, tagbaton man sang 300,000 pesos ang Agri-BNV sang Guimaras. Samtang sa Young Farmers Challenge Upscale Component, daog sang 500,000 pesos ang Anitas sang Aklan. Ang Young Farmers Challenge isa ka programa sang gobyerno nga nagatuyo nga ganyat sa mga pamatanon nga magsulod sa sektor sa agrikultura paagi sa moderno kag sustainable nga agri-negosyo. Headline. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Formal nga ginunsar sang Smart Metro sa siyudad sang Iloilo bilang kabahin sa pagpabaskog sang digital governance kag mas epesyente nga serbisyo sa publiko. Ang inisyatiba ginpangunahan sang University of the Philippines Training Center for Applied Geodesy and Photogrammetry. Katuwang naman ng Department of Science and Technology, Philippine Council for Industry, Energy and Emerging Technology Research and Development, DOST Western Visayas, kag Metro Iloilo Guimaras Economic Development Council. Katuyuan sang Smart Metro nga magpasad sang pundasyon sa isa ka Smart Metro Region. Pinaagi sa geospatial technologies, moderno nga sistema kag mas ginpabaskog nga pagtamdanay sang lain-lain nga ahensya. Kabahin sang proyekto nga 4 ka platform
Connect, Command, Collab, kag Codex. Ang Connect isa ka mobile application nga sarang gamiton sang publiko para mag-report sang insidente, magkuha sang impormasyon kag direktang magpakig-angot sa lokal nga panguluhan. Ang Command, Collab, kag Codex naman mga web-based platform nga magaserbi tool sa mga LGU sa pagpangita sang datos para sa mas maayo nga pagplano kag madasig nga sabat sa mga kinahanglanon o kinahanglan sang komunidad. Headline. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Formal na nga ginbuksan ang Hiniguran It Akyanon Trade Fair sa Aklan Trade Hall, Capitol Grounds sa Kalibo, Aklan. Ang aktibidad nagkapasandayag sa mga di-kalidad nga produkto sang probinsya kaangay sang tela nga pinya, mga handicraft, dekorasyon sa balay, fashion accessories kay mga pagkaon nga ginobra sang 94 ka Aklanon o Aklanon Micro, Small and Medium Enterprises. Maglos diri walo ka kompanya bilang mga institutional buyer ang ginimbitar sa trade fair kasi sa pagbisita sa mga gintumod ka production sites sa mga Aklanon MSME. Ang aktibidad karon nga tuig may tema nga pagpadayon it aton panublion 70 years of Aklanon heritage, pride and progress. Headline. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpalabot sa relief assistance ang Department of Social Welfare and Development Field Office 6 sa mga nasunugan nga pamilya sa barangay Kasing-Kasing Molo, Iloilo City. Lakip sa ginhatag sa DSWD ang family food packs kag non-food items sa 26 ka mga pamilya nga nasunugan. Pahayag sa regional office nga ang pagpanagtag sang assistance kabahin sa mando ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. kag DSWD Secretary Gatchalian nga hatagan gilayon sang assistance sa mga pamilya nga yara sa krisis nga sitwasyon. Madumduman nga nagluntad ang sunog aga sang Abril 23 kung sa diin naglabot sa 26 ka pamilya o kung 99 ka individual o kung katawo ang naapektuhan sang sunog. Headline. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Yara sa 7.0% o kung 22,654 sa masobra 348,000 kakabataan nagaedad 0 to 59 months old sa Western Visayas kag Negros Occidental ang naga-eksperyensya sang malnutrition. Base ni sa reports ng Operation Timbang Plan Regional Nutrition Situation 2025 nga ginhiwat sang National Nutrition Council. Sa stunting, yara sa 4% ang prevalence rate o kung 14,000 kakabataan nga nagaedad 0 to 59 months old ang stunted o kung kulang ang height sang bata para sa iya edad. Sa wasting, yara sa 0.7% o kung 6,502 kakabataan, halin 0 to 59 months old ang naka-eksperyensya sang kaniwangon. Nagakahulugan nini nga mamag-an ang bata versus sa iya kataasod. Sa overnutrition, may duha naman ini ka klase, ang overweight kag obesity. Sa karon may 1.9% o kung 2,334 kakabataan nga nagaedad sang 0 to 59 months old ang may kaso sang overweight kag obesity. Headline. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginpabakod na sa Department of Agriculture ang pagpreparar sini sa posibilidad nga epekto sang agri-sector sang El Nino nga ginalauman nga ma-experiensyan sa ulihi nga bahin sang 2026. Ang dugang mga detalye mga kabiyanan pagkatapos gidlang sang mga pahanumdom. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Bahay kubo, kahit munti. It's a song Filipino mothers teach their kids early on. A sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino. Of all things, pangalan ng mga gulay. And maybe encourage them to eat vegetables. Everyone knows it. If you don't, hindi ka lalaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves, surrounded by different vegetables found in the Philippines. Ginpabakod na sa Department of Agriculture ang pagpreparar sini sa posibilidad ng epekto sa agri-sector sang El Nino nga ginalauman nga ma-experiensyan sa ulihing nga bahin sang 2026. Sa datos ng pag-asa, nagsaka na sa 92% ang posibilidad sang mahagan-hagan tubtub sa mabaskog nga El Nino sa pungsod. Bangod sini, ginmanduana ni Agri-Secretary Francisco Chulaurel Jr. si Masagana Rice Industry Development Program Undersecretary Christopher Morales nga preparahan ang worst case scenario. Nalakip sa mga tikang ang pag-adjust sa planning calendar paggamit sa mga pananom nga hindi gid kinahanglan sang tubig kag pagpalapad sa paggamit sang solar-powered irrigation systems. Nagapakig-angot naman ang ahensya sa National Irrigation Administration para mapatod ang bastante nga supply sang tubig sa mga kaumhan sa panahon sang tig-ilinit. Sunod sa DA, importante ang maabtik nga pagpreparar para malikawan ang pagsakas ng presyo sang pagkaon kag maamligan ang food security sang pungsod. Radyo Pilipinas. News. Ginapreparahan man sang Antique provincial government ang posible kakulang sang supply sang tubig sa tunga sang pamahog sang El Nino. Yaring report ni Hope Torrichante. Ginapreparahan sa Antique Provincial Government ang posible kakulang sang supply sang tubig sa tunga sang pamahog sang El Nino phenomenon kung sa diin ginalantaw apektado ang hindi magnubo sa 11 ka banwa sa probinsya. Sa datos sa ginhatag sang PDRRMO, posible maka-eksperyensya sang water disruption ang masubra 180 ka barangay sang Antique sandig sa nabalhag nga epekto sang 2024. Lakip sa mga gintumod nga may mataas nga posibilidad nga makabatsyag sang kakulang sa tubig ang mga banwa sa Hamtik, Patnongon kag Tobias Fournier. Samtang medium impact level naman sa Sibalong, Valderrama kag Aninii. Kabahin naman sa low impact areas ang Barbasa, Bugasong, Bilison, Lawaan kag Sebaste. Kadungan sini nagapanawago ng opisyal sa publiko nga magtipid sa paggamit sang tubig samtang temprano pa para malikawan ang sobra nga kakulang sa mga masunod nga bulan. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. News. Arestado sa Pavia Municipal Police Station ang top 5 most wanted person sa Iloilo sa Barangay Purok 1, Pavia, Iloilo. Ang suspect kilala nga si alias Rashid. 20 anyos, kag may warrant of arrest sa kaso nga rape by a sexual assault.
Suno kay PUI RO6 Director Josefino Diligan, padayon ng commitments ng kapulisan sa pagpatuman sa hustisya. Ginaengganyo man sang PRO6 ang publiko nga magpabilin nga alerto sa maghatag impormasyon na tuhoy sa mga wanted person sa komunidad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nangibabaw ang pila ka mga estudyante gikan sa Western Visayas sa bago nga tapos nga National Festival of Talents 2026 nga ginhiwat sa Rojas City, Capiz. Kindeklarar nga first runner-up si Carlos Miguel Ruta sa Schools Division Office, Rojas City sa pop quiz nga ginhiwat nga awarding rights sa Dingoy Rojas Civic Center. Sa Simazing Elementary, first runner-up sanday Ivo Sebastian Bello kag Williard Matthew Hinodinya sa SDO Iloilo City. Ginkilala naman nga third runner-up sa Docuento Sandayjan, Damiel Sith Corzino, Julo Dangdang kag Rose Ann Dumulong sa SDO Rojas City. Kag fourth runner-up ang SDO Rojas City sa Pina Sayaw. Pahayag sa Department of Education Region 6 nga ang kadalagaan sa mga estudyante nagapakita lang sa nga ang Western Visayas nagapamatuod nga home of the stronger champions. Nagbubo ang grasya sa Ilonggo athlete nga nagdaog sa ASEAN School Games sa Brunei sang nagligad nga tuig. Yari ang report kaundan sining report ni Hope Torrichante. Nagbubo ang grasya sa Ilonggo athlete nga nagdaog sa ASEAN School Games sa Brunei sang nagligad nga tuig. Inibangod hindi lang medalya ang nabaton ni Kian Labar sang dingle. Ginatagan pagid ini sang pagkilala sang Iloilo Provincial Government. Si Labar nagbaton sang 75,000 pesos nga incentives gikan sa Kapitolyo sa paghatag dungog sa probinsya sa ASEAN School Games matapos makapauli sang 3 ka silver medal sa 200 meters, 400 meters kag 4x400 meter relay events sa athletics. Nagapanghanda naman siya subong para sa palarong pambansa sa Mayo 24 tubtob 31 sa Agusan del Sur. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Gilansar sa buong adlaw ang pagtaganay sang rice subsidies ng Iloilo City Government gikan sa Local Government Support Fund. Suno kay Iloilo City Mayor Riza Treñas, may nakuha ang syudad nga 72 million pesos gikan sa LGSF nga gamiton para sa tagtaganay sang rice subsidy. Ginpahayag sang alkalde nga may 100 ka barangay ang inisyal nga benepisyaryo sang rice subsidy. Dugang niya, ginlakip ini sa gin-aprubahan nga supplemental budget sa City Council sa Miyerkules magluwas sa rice subsidy. Lakip man sa punduhan sang LGSF ang pila ka mga infrastructure projects nga ginatumod sa syudad nga prioridad kaangay sang drainage system kag road networks. Nagpasalamat naman siya sa national government sa ginhatag nga pondo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. May 300 katawo ang nakabaton sang food packs nga ginpanagtag sang Stella Maris Iloilo kaupod ang Philippine Coast Guard sa mga trabahante sa parola kag mga crew sa mga fiberglass nga sa kayang pandagat nga nagabiyahe sa Guimaras Iloilo and vice versa kaina sang aga. Dako ang kalipay sa mga tao nga nakabaton sang food pack silibida nga nagamahal ang mga balaklon bangod sa pagsaka sang presyo sang gatong. Ang Stella Maris isa ka organisasyon sang simbahan nga nagabulig sa mga nagaobra sa mga barko. Si Reverend Father Arvin Nargado ang nagapamuno sang Stella Maris Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Arestado sa Station Drug Enforcement Team
Sa Ngoton Municipal Police Station ang suspect sa pagbaligya sa ilegal nga droga nga sa ginpatigayon nga buy-bust operation sa Barangay Poblacion South, Oton, Iloilo. Ang suspect ginakilala nga si alias Ramon, 39 anyos, kag residente sang nahinabitan nga lugar. Naka-recover sa suspect ang 15 gramos ng shabu nga may standard drug price nga 102,000 pesos. Ang operasyon nga ginpatigayon matapos nga makabaton sang report ang Oton MPS o Oton Municipal Police Station nga ang suspetsado nagaduso sang ilegal nga droga. Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2000 ang pag-atubangon sang suspetsado. Ang Iloilo Police Provincial Office padayon nga nagapasangkad sang ila kampanya kontra ilegal nga droga agud maamligan ang mga pumuluyo kag protektahan naman ang boss damlag sa mga kabataan sa probinsya sang Iloilo. Headline. Radyo Pilipinas News. Nagsanyog ang ekonomiya sang Western Visayas sang 2025 nga yara sa 6.4% nga nagabalor ini sang 683.44 billion pesos. Ang Western Visayas ang liwat nga nakaangkon sang fastest growing economy sa tanan nga rehiyon sa pungsod. Suno kay Philippine Statistics Authority Regional Director Nelida ang mas mataas sa growth rate nga nabalhag sang rehiyon sang 2024 nga nagdangat naman sa 4.4%. Dugang pa ni Amular, nagsaka man ang economic performance sang tatlo ka major industry. Nagdangat sa 9.5% ang ginsaka sang agriculture, forestry, and fishing. 4.3% ang ginsanyog naman sang industry kung 6.3% ang gintaas sang services. Headline. Radyo Pilipinas News. May bago kag high-tech nga equipment ang General Services Office nga gamiton sa pagkolekta sang basura sa syudad. Malipayon nga ginpakigbahin ni GSO Head Engineer Neil Ravena ang bag-o nga electric-powered garbage collector nga ginatugyan sa iya nga opisina. Ang high-tech equipment gindonate sa European Union Green Economy Program of the Philippines kag United Nations Development Program. Bangod electric power dinhi, hindi na kinahanglan pa sang gatong ang salakyan agud maka-operate. Lubos naman ang pagpasalamat ni Ravina sa donasyon nga dako ang mabulig sa pagtipon kag pakolekta sang basura sa syudad. Headline. Radyo Pilipinas News. Hugot nga ginpanginwala naman ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas. Gamay ara sila sang tools nga nagadepensa sa Iloilo City Government sa tunga sang kontrobersiya sa mga bolantero. Sa ginpatigayon nga press conference ang nagligad nga Webes, ginpahayag sang alkalde nga confident siya nga hindi gikan sa ilang nga kampo ang mga naga-comment nga trolls kag mga Facebook pages nga nagtuhaw nga nagadayaw sa public markets sang syudad. Sunod sa alkalde, organic ang mga comments nga nagadepensa sa public markets. Ginpahayag niya nga mismo ang mga market vendors ang naga-comment sa mga social media pages na nindugan ang alkalde nga ang rehabilitasyon sa merkado publiko sa syudad kaangay man sa iban nga mga merkado sa pungsod kung sa diin pala reho lang nga market code ang ilang ginapatuman. Ginakabig niya nga isa ini sa pinakamadinalagon nga rehabilitasyon sang public markets. Headline. Radyo Pilipinas News. Tuman ang kalipay ni Joy Saban, isa ka proud member sang Panay Bukidnon sa Lambunaw, Iloilo matapos ginkilala bilang isa sa mga national winners sang Young Farmers Challenge sang Department of Agriculture. Bit-bit ang istorya sang iya negosyo nga Banana Kingdom. Nakipag-indis si Saban sa food processing category batok sa iban pang mga pamatanon nga agripreneur sa pungsod para sa kaygaynon nga makapauli sang dugang nga 300,000 pesos. Sa iya pagdaog plano ni Saban nga pasangkaron ang iya negosyo paagi sa pagbakal sang dugang nga mga makinarya kag kagamitan.
Hando man niya nga makabulig sa mga mangunguma sa ila komunidad paagi sa pagbakal sang mas madamong asaging kag paghatag sang trabaho. Samtang nagpasalamat si Saban sa gobyerno, ilabi na si Department of Agriculture, kag sa opisina ni Senator Amy Marcos sa dako nga bulig nga dalasang programa para sa ila nga mga pamatanon nga nagahandom nga magka-agrinegosyo. Ging kumbinser man niya ang iban pa nga mga pamatanon ilabi na ang mga katapos ng indigenous peoples community nga mag-entra sa Young Farmers Challenge Season 6 kag magbulig sa pagpauswag sa agrikultura sa pungsod. Luwas kay Saban, 4 ka iban pa nga marepresentante sang Western Visayas ang gindeklarar nga national winner sang YFC Season 5. Rason nga nakuha sang Region 6 ang pinakadamo nga daog sa sulod sang 3 kasunod-sunod nga tuig. Radyo Pilipinas News. Ginaprobahan sa Iloilo City Council ang Supplemental Budget number 1 nga nagabalor sa 1.41 billion pesos para sa social services, infrastructure projects kag pagpatuman sa salary standardization law sa Iloilo City. Suno kay City Budget Officer Verminale Capulso, ang pondo halin sa savings sukon surplus sang syudad sa mga proyekto kag programa ginapatuman sa mga tinalikdan nga tuig matapos nila review ang mga appropriations sa syudad sa sadtong 2018 tubtob 2024 nakitaan ang mga surplus. Radyo Pilipinas News. Amaya ito mga headliners buwas sa tipon sa ulot balitaan sa DYLL, Radyo Pilipinas, Iloilo. Ako naman ang inyong tagbalita, Bing Pabiona, Pilipinas, maayong hapon. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yan nga yung ano natin. Very well said.